Mga pangunahing balita sa Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Mimaropa News on the Go. Mga pangunahing balita sa Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Mimaropa News on the Go. Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome sa Mimaropa News on the Go, ang araw-araw na balitaan hinggil sa mga kaganapan at magandang balita sa 5 lalawigan ng Mimaropa. Ito po si Joshua Sugay para sa edisyon ng araw ng Biyernes, 12 ng Enero sa taong 2024. Sa ulo na ating mga balita. Sa Occidental Mindoro, 124 na benepisyaryo sa Occidental Mindoro tumanggap ng cash assistance mula sa DSWD. Department of Agriculture namahagi ng 5,000 cash assistance sa mga magsasaka sa Pinamalayan. 49 na scholars sa Marinduque nagtapos sa pagsasanay sa wikang Ingles. PRC nagsagawa ng mobile services sa Romblon. Pagkuha at pag-renew ng business permit sa Puerto Princesa, mas pinadali sa BOSS. 37 cruise ships nakatakdang dumaong sa rehiyon ngayong taon. Dumako na tayo sa mga balita mula sa 5 lalawigan sa rehiyon. 124 na benepisyaryo mula Occidental Mindoro tumanggap ng cash assistance mula sa DSWD. Ang balitang yan mula kay Voltaire Diquina. May 124 na benepisyaryo ng Aid to Individuals in Acquired Situation Program ang tumanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaang panlalawigan kamakailan. Ayon sa Provincial Social Welfare and Development Office, ang mga nasabing benepisyaryo ay mula sa mga bayan ng Magsaysay, San Jose, Rizal at Calintan. Mga pangunahing balita sa Mindoro. Na dumulog sa Kapitolyo upang humingi ng burial at medical assistance. Umabot sa 309,000 pesos ang kabuuang halaga ng tulong pinansyal na naipagkaloob kung saan bawat isang benepisyaryo ay tumanggap ng 3,000 hanggang 5,000 cash assistance na nakapatay ayon sa kanilang pangangailangan. Voltaire Diquina, nag-uulat para sa PA Mimaropa News on the Go. Department of Agriculture namahagi ng 5,000 pesos cash assistance sa mga magsasaka ng Pinamalayan. Nag-uulat si Dennis Nebrejo. Tinanggap na nasa 1,589 na magsasakang Pinamalayno ang ayudang pinansyal na 5,000 piso mula sa Department of Agriculture sa pamamagitan ng lokal na pamahalaan ng Pinamalayan kamakailan. Ang nasabing mga benepisyaryo ay kinabibilangan ng mga magsasaka o nagmamay-ari ng 2 ektaryang palayan pababa na nakarehistro sa Farmers Intervention Management System para magamit sa pagsasaka, pangingisda at paghahayupan. Samantala, nagbigay din ng direktiba si Pinamalayan Mayor Aristeo Valdez Jr. kay Municipal Agriculturist Danny Villacruces upang patuloy na makipag-ugnayan sa punong tanggapan sa Department of Agriculture para sa iba pang posibleng ayuda na sakop ng sektor ng agrikultura sa nasabing munisipalidad. Dennis Nebrejo ng PIA Oriental Mindoro nag-uulat para sa Mimaropa News on the Go. 49 na scholar sa Marinduque nagtapos sa pagsasanay sa wikang Ingles. Ang balitang yan mula kay Romeo Mataak Jr. Umabot sa 49 na individual ang nagtapos sa pagsasanay ng English proficiency na isinagawa ng National Language Skills Center sa pakipagtulungan ng Technical Education and Skills Development Authority at ng pamahalang panlalawigan sa pamamagitan ng Livelihood Manpower Development and Public Employment Service Office. Ang pagsasanay ay naglalayong maturuan ang mga scholar sa tamang paggamit ng wikang Ingles para mapakinabangan sa paghahanap ng trabaho bilang customer service workers, gayon din upang mahasa ang kakayahan at kumpiyansa na magtrabaho sa iba pang front office services. Ang mga scholar ay tumanggap ng Certificate of Training at Certificate of Achievement kasama ang kanilang allowance sa ilalim ng Training for Work Scholarship Program ng TESDA. Romeo Mataak Jr. nag-uulat para sa PIA Mimaropa News on the Go. PRC nagsagawa ng mobile services sa Romblon.
Ang balitang yan, alamin mula kay Paul Jason Foss. Nakinabang ang mga Romblumano'n sa isinagawang mobile services ng Professional Regulation Commission Mimaropa sa bayan ng Romblon kamakailan. Sa 3 araw na mobile services, nagkaroon ng pagkakataon ng mga Romblumano'n professional na mag-renew ng kanilang ID cards, magpatala sa initial registration para sa O-taking, magpa-authenticate ng PRC documents at iba pa. Ayon kay Ronald Geronimo, hepe ng Romblon Provincial Public Employment Service Office, nakatipid ang mga residente ng probinsya dahil hindi na sila lumuwas ng Manila, Batangas o Lucena para lang sa transaksyon nila sa PRC. Malaking tipid naman ito lalo at mahal ang pamasahe at lodging sa labas ng probinsya. Sinabi naman ng PRC Mimaropa na strategic move ang pagdadala nila ng mobile services sa Romblon dahil madami sa mga Romblumano ang nahihirapan mag-renew o magpatala sa PRC, lalo na mga bagong pasalamang ng mga professionals dahil sa budget. Inaasa magkakaroon pa muli sa susunod na mga buwan ng parehong aktibidad ang PRC sa lalawigan. Mula Romblon, Paul Jason Foss nag-uulat para sa PIA Mimaropa News on the Go. Pagkuha at pag-renew ng mga business permits sa Puerto Princesa, mas pinadali sa boss. Ang buong detalye mula kay Orlan Habagat. Mas pinadali ng pamahalaang panlungsod ng Puerto Princesa ang pagkuha at pag-renew ng business permits sa pamamagitan ng Business One-Stop Shop na nagsimula noong Enero 2, 2024. 3 hakbangin na lamang ang ipinatutupad ng boss at makukuha na agad ang business permit. Ayon sa City Information Office, mabilis ang proseso ng pagre-renew at pagkuha ng bagong business permits basta't kumpleto lamang ang mga papeles at bayad sa mga bayarin sa iba pang mga ahensyang may kinalaman sa pagninegosyo tulad ng Social Security System, Bureau of Fire Protection at PhilHealth. Sa unang linggo ng pagpapatupad ng boss ay umabot na sa 1,041 business renewals at 9 na mga bagong negosyo ang nabigyan ng lisensya na nagresulta ito upang makakulikta ng kabuuang 13.1 million halaga ng buwis. Hinihikayat naman ng pamahalaang panlungsod ang lahat ng may negosyo na samantalahin ang boss upang maiwasan ang multa dahil hanggang Enero 20 na lamang ito. Para sa Mimaropa News on the Go, Orlan Habagat ng PIA Palawan, nag-uulat. 37 cruise ships nakatakdang dumaong sa rehiyon ngayong taon. Panoorin ang balitang ito. Nakatakdang tumanggap ang rehiyon ng Mimaropa ng 37 cruise ships ngayong taon. Ayon sa pinakahuling schedule ng cruise calls ng Department of Tourism, nakatakdang tumanggap ng 28 cruise calls ang lalawigan ng Palawan. Samantala, ang Apo Reef Natural Park at Lubang Island sa Occidental Mindoro ay mayroong 4 na scheduled cruise calls habang ang Romblon ay may paparating na 3 at 2 naman para sa Marinduque. Inaasahan na nasa 40,000 na pasahero at pahinante ang dadaong sa mga nabanggit na lugar kung saan magbabakasyon ng mga ito. Naniniwala mga lokal na opisyal at mga kawani ng DOT na makatutulong sa paglago ng ekonomiya ang mga ganitong uri ng aktibidad. Sa kasulukuyan, dumaong na sa Palawan ang CMB Vasco da Gama Nico na may lulan ng 1,000 pasahero. Josh Pasugay nag-uulat para sa PIA Mimaropa News on the Go. At dito nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Mimaropa News on the Go. Ingatan po natin ating kalusugan at sundin ang health protocols. Ito po si Joshua Sugay. Hanggang sa susunod na edisyon. Magandang hapon, Mimaropa. Mga pangunahing balita sa Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Napakinggan ang Mimaropa News on the Go. News on the Go.